basa yung sapatos ko. Pero nakaano tayo, sinuot ko yung waterproof socks natin eh. Yun, buti humina. Kanina ang lakas eh. Mabilis pa naman mag-fog pag ganito. Pag malamig, mabilis mag-fog eh. Kaya lalong mas malamig kasi umuulan. Ano sa ba? Na-stress na pala. Nag-vape pa tayo dun sa parking kasi ang lakas ng ulan kanina eh. So umaasa ako na humina. So humina nga. Good job yun. Pinto tayo sa punas ng helmet. By 500 meters. Pinto tayo doon. Kailangan tanggalin. Lamig. Mahina na lang eh, pero ang lakas magano sa lens natin, mukhang kailangan talaga nating pagkalagay ng anti rain. Well, mahina pa ba? Parang mahina pa eh. Gutom ako bigla. Dumikit siya eh. Daming truck. Patay tayo dyan. I-sprayan tayo ng i-sprayan yun. Yan, tingnan nyo. Ang tagal niya mag-overtake sa truck. Ngayon, isa sa example natin. Delikado yan kasi baka magkamali yung truck. Binibigyan mo ng chance yung truck magkamali. Ang tagal mo dyan eh. Mabagal naman yung truck eh. Hindi naman kailangan mabilis. overtake ka naman yun ng tama lang. Dito naman, bilis naman niya dito. Dapat nga dun sa may pag-overtake sa truck mabilis. May mabilis sa likod, kailangan natin magbigay. Magbigay overtake ka naman. Hindi kasi kapag naglumipat ako sa kanan tapos hindi ko in-overtakean, may ipit lang siya rin sa likod. Sabi ng barkada ko, nagtrabaho siya sa ganito eh. Sa ito sa Sana Heights ba yun? Hindi sa Sana Heights eh, sa Southwoods. Taga Binyan lang kasi yun. Ang ganda raw ang trabaho dyan kasi halimbawa may dadaan na truck na Pepsi, ganun. Iniiwanan daw sila ng soft drinks. Tapos yung iba naman, binibigyan sila ng pagkain, sandwich, ganun. O kaya pag yung mag-deliver ng mga dito, pajibar, ganun. Nag-iiwan daw sa mga ganyan. Tapos ano daw, halimbawa minsan hindi na kinukuha yung sukli, iniiwan na sa kanila. Ang galing nga eh. Doon mo pa rin makikita na maraming pa rin mabait. Ito na naman tayo, ulan na naman. Nagpahinga lang ng konti. Hindi ko tuloy napansin yung truck na tatawid. Ayan, tinitignan ko kasi yung mga lubak eh. Ito mahirap pagka mahina yung ilaw eh. Pag hindi ka masyado makakita, napapapokus ka sa lubak, hindi mo na makita yung mga sa paligid. So maingat lang. Handaan lang tayo dito kasi may mga part na baha. Lakas no. Teka lang, baka hindi natin makikita yung lubak. Akala ko dun na yun. Palatandaan ko kasi may katabing puno yun eh. Dito na ba yun? Ito na yung puno na yun. Yan may lupa lang inilalagay dyan. So baka malambot, hindi matigas. So hindi siya lupa na ano siya, ang tawag dito, yung parang buhangin. Fault line na talaga yan kasi tinry ng semento dati yan eh. Nabiyak ulit. Naglilindol pa naman itong mga nakaraan, di ba? Pero hindi naman sa atin. Pero may epekto pa din siguro yun. Kasi sa left side, shit, basa yung sapatos ko. Pero tayo, sinuot ko yung waterproof socks natin eh. Tapos since pag umaangat yung umaangat yung
Tawag dito, yung ano natin, yung kapote na pantalon. Ginawa ko, nilagay ko sa loob ng nilagay ko sa loob ng medyas yung pantalon ko. Para yung medyas lang, kung umangat yung kapote na pantalon, ang naka-expose yung medyas pa din kasi medyo mahaba yun. Masyadong malakas yung ilaw nito. Ayaw magbaba. Dapat magkaroon na lang ng ano no, parang heads up display ng mga lubak pagka lagi mo dinadaanan. Kasi pag ganito hindi ako masyado makakita. Baka ano lang, assist lang, parang parang may lubak dito, ganun. Sa future siguro kasi lumalabas na yung mga may nakita ako sa EICMA ba yun, yung may display na sa ano lens. Effective yung medyas, hindi nababasa yung paa ko. Aray ko. Hindi pala nababasa, yan basa na. Dumaan sa ano mga lubak tayo yan. Naramdaman ko ng basa yung kaliwa. Sa binabanggit ko pa naman yung tungkol sa lubak na heads up display. Ito ba, dahan-dahan lang. Tumalsik na naman. Lumamig yung pakiramdam ng paa ko kasi nga basa, pero tingin ko hindi basa yung loob niyan. Kasi nababasa yung outer part nung medyas, pero yung kabilang side hindi. So titignan natin. Kasi yung una kong tinis, konti lang yung pumasok na tubig Pero sure ako kapag sobrang basa na siguro, tas matagal, papasok pa din yan. Pero sa ngayon, kasi bago-bago pa siya, tsaka hindi naman siya hindi naman siya babad Tsaka yung sapatos kasi natin na to, semi waterproof na. Lalo ko hindi ganun, yung natalsikan, yung nadaan ng kambaha, tas ang bilis mo ng takbo mo, parang kagaya kanina. Dinaanan natin yung mga lubak na may tubig, so tumatalsik yun pag nadaanan ng gulong sa harapan, tumatalsik dun sa mismong dila. Pagka ganun kalakas hindi kaya, pero kung ulan lang hindi siya napasok basta-basta. Pero alam pagka ngayon nga dumaan ka sa baha, tas medyo mabilis takbo mo, yung tumatalsik yung baha. Mamaya pakita ko sa inyo kung hanggang saan yung basa. Tsaka medyo nabasa rin yung pantalon ko, siguro sobrang taas ang talsik. Tumalsik siya dun sa part na wala nang, hindi na aabot ng takip ng medyas. Hindi ko na maalala kung magkano Sabihin ko sana sa inyo kung magkano kasi hindi ko na maalala Mas kay idea lang. Pero kung puhulaan ko, hindi ko alam Tsaka pagka yung akala ko alam ko yung presyo, mali pala Ang dami ko ng beses nagkamali sa pagbibigay ng information sa inyo pagdating sa presyo. Okay, dito na tayo. Pakita ko lang sa inyo ngayon yung medyas, pero unahin ko na magpaalam. Thank you naman matindi. Hanggang sa muli. Bye-bye. Okay, wala. Ito yung sinasabi ko sa medyas. Ito tayo. Ayan. Nabasa na konti. Pero sa loob, tingnan natin. Ito yung loob niya rin hindi tumatagos. Kaliwa. Ito yung nabasahan niya. Ito, basa ang part na ito. Kita ba? Tayo yung loob. Hindi siya gumapang masyado. Ayan. May wet spot. Tayo naman. Bilang sa tayo rin. So goods.